Good morning sa inyo lahat mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa atin. Balik ulit tayo sa video call. Talagang ganyan ang buhay. Paikot-ikot lang tayo sa ilang. Minsan sa garahe, minsan video call. O ngayon, pinahintulutan ng Diyos, video call naman tayo. Okay lang, ang importante, nagsasama-sama tayo, na ipapahayag ng Diyos ang mensahe, nakakasamba tayo sa espiritu at katotohanan. Kapag be-breaking of the bread tayo, nagaganap pa natin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Okay lang yun, no problem. Hindi natin alam, baka isang araw may gamitin sa iglesia na magpadala na kapag tayo ng isang worship area sa Palatio Church. Hindi natin alam yan, future yan, malay mo, loobin ng Diyos yun. Hindi natin alam. So, ang mensahe ng Panginoon sa atin mga kapatid, God's time. Kasi merong God's time eh. Everything is weather. There is time for everything. At ang message ng Panginoon sa atin, His God's time. Kasi kapag oras ng Diyos, ang pinakilos niya, walang mananalo eh. Siya gagawa, sino pipigil? At sa kapanahon ang gaganapin niya, ang anumang plano niya. Kasi walang makakapigil sa plano ng Ama. At ang plano ng Ama sa mga huling araw na to, natipunin tayo, yung lahat ng binubuo ng mga kapunuan ng hentil, titipunin nyo na. Ngayon, judgment begins in the house of God. Ang unang hahatulan ng Diyos ang kanyang iglesia. At ang paghatol na gagawin niya, hihiwalay niya ang damo sa trigo. Hihiwalay ang kambing sa tupa. At ito yung oras ng pagbabaan ng Panginoong Hesus. Kapag naipaghanda na tayo ng kalalagyan doon sa langit, na kumpleto na ang bilang ng hentil, kasabihin ng Ama sa kanya, bumaba ka na, kunin mo na ang aking mga anak. So that's the time bababa ang Panginoong Hesus, dadatnan tayong buhay na walang mamamatay sa atin. Panindigan natin yung pananampalatayang yun, kasi kung ano nasa isip natin, yun ka eh. Kung ano nasa puso natin, where your heart is, there your treasure is eh. Ang puso ko nandun sa kukunin tayong buhay lahat eh. Ito yung lagi kong pinagpipray araw-araw na loobin ng Diyos na walang mamamatay sa atin. Kasi pwede naman yan loobin eh. Ano ang dahilan? Bakit kailangan naman tayong patayin? Hindi natin alam. Pero sa nakikita ko, walang dahilan eh. Kasi sabi sa dyan eh, hindi kalooban ng Ama na alisin tayo sa mundo, kundi ingatan sa masama. So yun ang pinangahawakan ko, na pasalamat tayo sa Diyos, hindi niya tayo pinababayaan. Na tulungan tayo ng Diyos na makapaghanda araw-araw, na darating siyang banal tayo, karapat dapat tayo sa kaligtasan. Meron sinasabi kasi sa Acts 1:7 ang Panginoon eh, yung mga panukala ng Ama. Basahin natin yun. Pag ang Ama nagplano ng panukala, walang makakahadlang dun eh. Pag dumating na yung oras na yun, gaganapin ng Ama yun. Walang makakakontrol nun. Walang sino man pwedeng makakontrol. Basahin natin. Acts 1:7. Sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So gumawa ang Ama ng kapamahalaan sa kanyang sarili, nagtakda siya ng panahon, kasi in any time there is always a purpose eh. Anytime may panukala lagi ang Diyos eh. Sa lahat ng panahon, may panahon ng Diyos. Basahin natin yan ha. Ecclesiastes 3:1. Teka, itong Bible ko, gula-gulan ito. Ang hirap buksan eh. Ecclesiastes 3:1. Kumbaga sa tao to, PWD. Talagang ang dami ng handicap talaga eh. Ang daming yung mga 20. Ecclesiastes 3:1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. At panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. So merong kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Katulad ng pagkakapanganak ni Virgin Mary kay Jesus Christ. Nang itakda ng Ama yon, talagang itinakda yon. Yung araw na yon, eksakto mga anak sa Bethlehem si Jesus Christ. Lahat ng prophecy tungkol sa kanya kailangan ganapin ng panahon na yon.
Ganon din sa buhay natin eh. May mga plano ang Diyos sa atin sa simula pa lang. Wala makakakontrol noon. Kaya lahat ng nangyayari sa atin mula nung pitos pa tayo hanggang sa naging sanggol tayo, lumaki tayo, nag-aral, nagbinata, naging juvenile delinquent, nagawa natin lahat yan. Lahat yun nakasama sa plano ng Ama yun. Kasama sa lahat yun, lahat masama man o mabuti na ganap sa buhay natin, ang planado yun. Kasi predestined tayo eh. Kilala na tayo ng Diyos sa simula pa. At yung kanyang nakilala, tinawag naman niya. Yung tinawag naman niya, pinawalan sala niya, ginastify niya ang Espiritu at niluwalhati. So yun ang ano nun, yun ang kwento, yun ang kabuuang summary ng buhay natin eh. Ngayon, sumabay tayo doon sa Agos. Catch the wind of the Spirit. Sundan natin ang pagkilos ng Espiritu Santo sa panahong ito. Para hindi tayo mauna, hindi tayo mahuli. Susunod lang tayo. Kaya sabi ni Kristo, follow me. Hindi ka magpapati huli, hindi ka magpapati na follow me. So ganun din tayo. Susundin natin ang wind of the Spirit. Kasi ang Espiritu Santo ang namamahala sa panahon ngayon eh. Siya ang gagawa ng gawain ng Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, ibibigay sa inyo yung mga aaliw. Ang unang mga aaliw, si Kristo eh. Ibibigay niyo siya ang ibang mga aaliw, ang Espiritu Santo. Isusugo ng aking Ama sa aking pangalan at isusugo ko sa inyo. So isinugo ng Ama ang Espiritu Santo, isinugo ni Kristo ang Espiritu Santo. Kaya mataas ang Ama sa lahat eh. Si Jesus Christ ang susunod eh. Ang Holy Spirit yung kumbaga sa pangatlo talaga siya. Sa makapangyarihan Diyos. Yun ang pinaka arrangement ng power. Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Kahit doon sa Matthew 28, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. At turuan nyo silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. And lo, I will be with you till the end of time. Gawin nyo silang mga alagad. So, ito na yung panahon na gumagawa na ng mga alagad ng Panginoon. At tayo nga mga alagad ng Panginoong Hesus. At yung pang magiging mga alagad pa, natitipunan sa puno ang bilang ng hentil. Napakalapit na nito Any moment, any moment, baka mamaya kung sino na lang yung madadagdag sa atin Sana si Pierre na lang yung apo ko kay Peter Sana si Pierre na lang yung huling-huling dagdag, rapture na ano? Hindi nyo napapansin na pinadadala ng Panginoon sa atin, sure win mga baby, sure win yun. Hindi matatanda mga sure win talaga Basahin natin ang Isaiah 60:22 Ito sinasabi. Ang munti magiging 1,000 at ang maliit magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay pagpapangyarihin kong madali sa kapanahunan. So in His time, sa time ng Panginoon, yung maliit magiging 1,000. Yung maliit na bansa, lalaki, matatagumpay, lalaki. Sa kapanahunan, papangyayarihin ko. Sabi, ibig sabihin in His time. May time ang Panginoon And everything is beautiful in His time, sabi ng Diyos sa Ecclesiastes. Basahin natin yan. Kaya huwag tayong maiinip Kung meron man tayong hinihiling sa Diyos, o inaasam na mangyayari sa buhay natin, huwag kang titigil ng panalangin, huwag kang titigil ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, at tiyak magaganap yun in His time. Katulad ni Abraham, ang tagal nung pangako ng Diyos sa kanya, magkakaroon siya ng anak Mula sa kanya, pagpapadain ng at pinakita pa sa kanya yung bituin, kung gaano karami yung bituin, gaano karami magiging lahi niya Kung gaano karami yung buhangin ng sa dalampasigan, ganun Pero 99 years old, nang maglihis si Sarah, pero ilang taon yung halos 20 years. Nung sabihin sa kanya ng Diyos na magkakaroon siya ng anak sa pangako 99 years old, tandaan na, di ba? Nung panahon naman ngayon, yung 99 years old, parang 49 years old lang yung sa panahon na kasi iba naman ang panahon ng araw ang kinakain natin lagi, fast food Puro lason, ang daming sodium, ang daming mantika. Sila kinakain nila halos puro prutas, gulay, paihaw, panilaga. Walang mamantika, walang kolesterol, walang blood pressure. At ang hangin nila talagang hindi polluted. Kaya umaabot ng 900 years old, 800 years old. Pero yung mga pinakaano nila, exercise nila, maghanap ng makakain sa gubat Umakyat sa puno, kamuha ng prutas, mamitas ng halaman.
pumatay na mga usa o yung maiihaw nilang hayop. Yun exercise nila yung panikpanaog sa bundok. Wala pa mga tsinelas, kaya ang lalakas eh. O kita mo, talagang physically fit sila talaga. At saka ang pagkain nila, mahuhusay, hindi katulad sa atin. Lalakarin na lang, nagtatricycle pa eh. Nandito lang, tsaka puntang palengke, pwede mo nang lakarin, magtatricycle pa eh. Di ba? Iba yung panahon na yun sa panahon natin ngayon. Kaya sinabi ng Diyos, ang buhay ng tao ngayon, 70 taon na lang, at saka kalakasan, magiging 80. Kaya kapag tumuntong ka na ng 70, pwede ka nang kunin ng Diyos nun. At kung malakas-lakas ka, pang 80, pwede. Sabi dito sa sa Galatians 6:9. Kasi lagi may panahon ng Diyos eh. There is time for everything. Kaya pag kinag nyo buhay nyo, makikita nyo, may panahon na nagwawala. Panahon na magastos ka. Panahon naman nakapag-iipon ka. Panahon na malungkot ka. Panahon masaya ka. Panahon ng lahat ng bagay. Winter, spring, summer, or fall eh. Rainy season sa atin. Saka sunny. Tag-ulan, tag-araw. Sa ibang bansa, 4 season, winter, spring, summer, or fall, di ba? 4 yung weather nila. Tayo 2 lang eh. Kaya hindi naman laging tag-ulan, hindi naman laging may bagyo. Minsan binabagyo tayo ng buhay natin. Tag-ulan, pero hintayin mo, araw pa rin yun. And when the sun comes up, maybe there's a rainbow. At the end of the rainbow, di ba? Ganun lang ang buhay eh. Weather lang. Kaya okay lang. Kahit masama man o mabuti nangyayari sa buhay natin, acceptin mo lang yan. Just move on. Mabuhay ka lang ng normal. Mabuhay ka ng isang tunay na Kristiyano na magsumikap ka na makasunod sa kalooban ng Diyos para pagdating ng Panginoon, siguradong kasama ka sa rapture. Kasi sa kapanahon na naanihin natin, itinatanim natin, sabi sa Galatians 6:9. Huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan, magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagot. Ibig sabihin na huwag kang titigil ng pananampalataya. Mapagod ka man, edi pahinga. Lakad na naman. Basta huwag kang manghihimagot, ibig sabihin huwag kang titigil. Kasi yung pagod na, muna upo na, tumigil na. Tayo hindi, kahit pagod na pagod tayo, upo lang na konti, lakad bubaw na naman, press on to perfection na naman. Kasi sa kapanahon na magsisianit, may panahon kasi hindi ka naman pwedeng tumalon. Dadaan ka sa now moment. Kung ano yung now moment, hindi ka pwede pumunta sa future. Halimbawa, ganito halimbawa, may ginagawa ka na upo ka. Halimbawa, nakakalikot ka ng isang bagay, ginagawa mo na kailangan mo tapusin, biglang may sisingit sa isip mong ibang bagay na gagawin. Huwag mong gawin yun dahil future yun eh. Gagawin mo yun after nung ginagawa mo ngayon. Usually kasi tayo minsan may ginagawa tayo, biglang may pumasok, ititigil natin ang ginagawa natin. Gagawin natin yung future na ibinigay. Hindi dapat ganun ang buhay. Now moment, ano yung ginagawa mo ngayon, tapusin mo, pagkatapos saka mo gawin yung pumasok sa isip mo. Ganun ang system. Hanggang sa masanay tayo, nabubuhay tayo ngayon. Hindi sa future. Kasi pag nabuhay ka sa future, lalampasan mo yung now moment. So, hindi mo ma-experience yung araw ng panahon na yon. Kasi kailangan i-experience mo katulad ng paghihintay natin sa Panginoon. Kahit gusto na natin tumalon, pumunta sa langit, hindi naman pwede. Wala naman shortcut. So, kung ano yung nangyayari sa buhay natin, paikot-ikot lang tayo sa ilang eh. Minsan sa garahe, minsan video call, o minsan sa garahe ulit, minsan video call na naman. Anong malay mo, loobin ng Diyos na magkaroon na tayo ng permanent address, hindi na tayo NPA. Di ba? Kasi talagang tayo yun, talagang typical na example ng pilgrims eh. Wala tayong sariling tahanan talaga eh. Anytime pwede tayong palayasin. Ganon din ang Israel eh. Pilgrims lang sila eh. Naglakbay lang sila, nag-exodus lang sila papunta dun sa promised land. Ang promised land natin ngayon kasi langit na talaga eh. Sila yung Kanaan eh. Yun ang ipinakitang promised land eh. Pero now moments dinaanan nila.
naglakad sila ng lakad papunta doon. Lahat ng kalaban, hinarap nila. Ang Diyos ang nakipaglaban sa kanila. Nagtagumpay sila hanggang nakapasok sila. So, hindi pwedeng hindi, yung katulad ng Wall of Jericho, dadaan sila doon sa Jericho, yun ang now moment. Hindi sila pwedeng tumalon doon. Kailangan daanan mo yung dadaanan sa Jericho. So, yun, tinulungan naman na sila ng Diyos doon eh. Hindi naman sila nagpabaksak ng Wall of Jericho, ang Diyos eh. Sinunod lang nila yung instructions ng Diyos sa kanila. Bumagsak yung Wall of Jericho. Yun yung now moment. So, hindi sila pumunta dun sa future. Dinaanan nila yung now moment. Ganun din tayo eh. Magsanay tayo mabuhay ngayon. Wag yung bukas. Kasi yung bukas, nakakatakot yan eh. Kung ano ilalagay ni Satanas sa future eh. Yun naman kahapon. Tapos na yun. Ano pa magagawa mo dun? Mababalikan mo pa ba yun? Wala naman time tunnel. Hindi naman tayo bumabalik sa nakaraan. Move on lang tayo mga kapatid. Hanggang sa kapanahunan, magsisipag-ani tayo sabi. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahonan magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. So hindi tayo uurong sabi. Hebrews 10:38. Yun ang sinasabi dito. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Living by faith. At kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Kasi dapat mapahamak tayo, pang impyerno na tayo eh. Nakalinya tayo sa impyerno kasi anak tayo ng demonyo eh. Pero nung magalingin ng Ama, nabalikan niya yung mga anak niya, yung mga tupang nawalay, kumukilala na niya tayo, alam na niya. So itong generation na ito, itong kapanahon ng ito, tinawag na tayo. Hindi ko nga alam, Kristiyano pala ako eh. Maaaring kayo din, hindi nyo alam, Kristiyano pala kayo eh. Ngayon lang natin nalaman eh, nung tayo tawagin na. At nung tawagin tayo, hinirang tayo, pinili. So nung piliin ka, dapat pumayag ka, mapili. Pag pumayag ka naman mapili, dapat pumayag ka na maging matapat para maging conqueror ka, makapanaig ka, sabi sa Revelation 17:14. Basahin natin yan. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero sapagkat sila'y dadaigin ng kordero. Ang makikipagbaka, yung mga aliporas ng Antikristo sa panahon ng tribulation period, sapagkat siya'y Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari at ang mga kasama niya. So bumababa na ang Panginoong Yesus noon sa Battle of Armageddon, kasama na niya tayo eh. Lahat ng anak ng Diyos na-rapture na eh. So yun yung second coming ni Kristo para lipulin niya yung kalaban. Lalaban yun sa kordero, yung mga liporas ng Antikristo. Sapagkat siya'y Panginoon ng Panginoon at Hari at ng mga kasama niya, na mga tinawag at ang mga pinili ay tapat at nanaig din. So meron talagang calling tayo eh. Sa simula pa lang may calling na eh. Umpisa pa lang. Romans 8. Basahin natin yan. Kaya nakikita natin yung kapanahunan eh. Yung time. Yung itinakda ng Ama kung paano pagkakata. Kaya balikan mo yung nakaraan mo mula nung maliit ka hanggang sa panahon ito. Balikan mo, makikita mo doon yung time. Yung time frame. Yung timeline. Kung paano ka tinawag. Ano yung nangyari sa inong bata. Balikan mo yun. I-meditate mo yun. Masarap yun. Kasi babalik ka doon sa nakaraan mo. Para checkin mo yung gawa ng Diyos eh. Romans 8:29. Sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala. So una pa lang hindi pa ginagawa ang langit at lupa, kilala na niya tayo. Ay, isipin mo na lang common sense, bakit gumagawa ng napakaraming kwarto ang Ama nung umpisa pa lang? Kasi ang unang ginawa niya, yung New Jerusalem, yung bahay niya. Siyempre, ang unang niya gagawin, bahay niya. Ang bahay ng Ama, yung New Jerusalem. Ba't napakaraming mansion, sabi ni Kristo? In my Father's house, there are many mansion. New Jerusalem yun. Yun yung paradise of God. Bakit sa simula pa lang napakarami na kwarto kung hindi may plano siya na magparami siya? At yung pararamihin niya na yun, alam na niya, kilala na niya nung una pa. Kasi hindi gagawa ang Diyos ng hindi sigurado. Laging sureball lang gawa ng Diyos kasi hindi siya magsisinungaling. Kaya alam na niya yung umpisa hanggang katapusan. Kaya sabi niya, ako'y Diyos, ako'y nag-iisang Diyos lang, ako lang ang Diyos. Sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala, itinalaga naman niya, predestined, itinalaga na. Nakatalaga ka na, maliit ka pa, pitos ka pa lang. Katulad ni Jeremiah, itinalagang prophet of the nations.
Katulad ni Pablo, itinalagang apostol sa mga hentil. Katulad natin lahat, itinalaga tayo mga anak ng Diyos na ilalagay sa iglesia ng ACLJ. Noong una, LCJ. Kaso sinira nila, pinalitan ng Diyos, ACLJ. Noon parang nakatalaga na lahat yan. Lahat yan, nakaplano na lahat yan. Kaya huwag tayo magtaka doon sa mga pagbabago. Sabi ko nga, simple-simple, common sense yung kay Lito Bakit siya natitiso doon sa ang LCJ pinalitan? Ginawang ACLJ. O palagay mo na, pinalitan yung LCJ, ikaw ba pinalitan? Ang pinalitan lang naman yung pangalan, ikaw ba napalitan? Ang nangyari, siya, pinalitan niya yung sarili niya. Pinalitan niya ng hindi pagsunod. Wala naman nagbago. Ang nagbago, pinalitan lang ang pangalan. Ano problema doon? Napalitan pa nga, ikaw pa rin yan Yun yan sabi ko nung preaching ko nung kay Manuel, di ba? Halimbawa, bigyan kita 30 bilyon. Binigyan kita, sino ka? Di ba si Manuel ka? Inalis ko yung 30 bilyon. Di si Manuel ka pa rin. O nung pagkakaiba nung may tanong kang 30 bilyon, wala ka, wala naman nangyari di ba? Ikaw pa rin yan O ganun din yung sa LCJ Ministry. Tayo pa rin to Napalitan lang pangalan, tayo pa rin naman to May nabago pa. O paraan ng Diyos yun para maglinis. Nung pala, isa sa lilinisin. Doon ako nagtaka, sabi ko, tiwala ako. Hindi talaga pwede magtiwala sa tao. Tiwala ako kay Lito na masunurin to, mababa nung pala, sa bandang uli, lalabas yung kulay niya, di ba? Dahil lang pinalitan yung LCJ. Sana kung napalitan din siya, ang nangyari, napalitan nga siya. Nawala siya. So, ang naging problema siya. Hindi naman problema yung pagpapalit ng ang problema siya. Bakit siya, nagpabago? Nagpapala, hindi na siya naging anak ng Diyos. Naging masuwayin na siya. Wala namang problema Ibinigay ko yung 30 bilyon kay Manuel. After 1 minute, kinuha ko. Ano nangyari? Wala naman Si Manuel pa rin yun May nagbago ba? Wala naman Di ba? So, ang importante yung tao Hindi yung nasa labas ng tao. Yung nasa loob ng tao, importante. Kaya sabi ng Diyos hindi namang nagpapasama sa tao yung pumapasok sa loob. Yung lumalabas sa tao. Yun ang nagpapasama sa tao. Halimbawa, kagaya ni Elmo, natitiso siya sa mga awiting ng mga unbeliever. Pumapasok lang naman sa tenga yun, di ba? Ano masama doon? Ang masama, yung lumalabas sa bibig mo, nagmumura ka, meron kang sama ng loob, sumusumpa ka, yun ang masama. Nakikinig ka lang Ano masama doon sa pakikinig? Hindi naman nakakasama. Parang yung kinain mo. Kumain ka, di ba? Ibudumi mo lang yan sa rectum mo O ano masama? Sa colon mo pupunta. O ano masama doon? Ang masama, yung lumalabas. Kahit sabi, yung lumalabas sa puso ng tao, nanggagaling sa puso ng tao. Masamang pag-iisip, pagmumura, pangangalo niya, lahat ng kasalanan, lumalabas yan sa bibig ng tao. Yun na nagpapasama sa tao, yung lumalabas. Hindi pumapasok. Kaya nga, simple, common sense lang lahat ng bagay. Palawakin mo lang ang isip mo na sundin mo lang kung paano magturo Espiritu Santo, lusot ka na Hindi ka na wala kang katitisura na salita ng Diyos. Proverbs 16:9. Ito kailangan ginagawa natin lagi Kasi ang mamamahala naman ng ame. Proverbs 16:9. Ang puso ng tao ay kumakathanan niyang lakas. Magplano ka. Ngunit ang Panginoon ang magtutuwid ng kanyang hakbang. So kung may palpak man sa plano mo, ang Diyos ang magtutuwid. So make plans. Ano man bagay na gagawin mo, halimbawa kinabukasan, meron kang gagawin, planuhin mo na, imaginein mo na yun. Isa-isahin mo na yung gagawin mo. Kaya pag ginagawa mo na, nariripaso lang yung nasa isip mo. Kaya dire-diretso. Kung may mali doon, ang Diyos naman na magtutuwid, walang problema. Ang importante, gumawa ka ng plano. Gumawa ka ng plan A. Pag pumalpak, plan B, plan C. O di kapag ginagawa na, meron kang plan A, plan B, plan C. Kung may palpak dyan, sa hanggang plan C, ang Diyos naman na magtutuwid. Siya may plano ng lahat ng bagay. So walang problema Hindi tayo pababayaan ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang gawin mo, sumampalataya ka sa Diyos, huwag kang matakot. Sumunod ka lang. Don't fear, just believe. Kasi sagot na tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Kasi sinasagot tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Sa simula pa lang ng pagkabata natin, sinagot na tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya sabi niya sa Ecclesiastes, there is time for everything. Kaya sabi niya sa Ecclesiastes 3:12-13, tsaka 22, ganito At ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom.
at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. (22) Kaya't aking nakita na walang bagay na maigi kundi ang tao'y magalak sa kanyang mga gawa, sapagkat siyang kanyang bahagi, sapagkat sino magpapabalik sa kanya upang makita ang pangyayari pagkamatay niya. Kasi hindi natin alam ang panahon eh. Kaya madalas ko nga sabihin niyo, samantalahin niyo ang panahon habang malakas pa kayo, buhay pa kayo, meron ka binibigay ng Diyos na pera, samantalahin niyo na. Baka kasama mo na yung tatay at nanay mo, mga kapatid mo, mga anak mo, asawa mo, ilibre mo. Gawin mo yung lahat ng kabutihan para sa kanila. Para yung memories, meron kang memories na mababaon. Alisin man ng Diyos yung memories, okay lang. Kasi papalitan na, dadating ang panahon, mawawala na memory. So ngayon pa lang, maggumawa tayo ng memories na maganda. Kasi kaya pa eh. Nagagawa, may kapangyarihan ka pang gawin eh. Pag nasa kapangyarihan ng iyong kamay na gawin mo. Sabi sa Ecclesiastes 9:10, ano mang masumpong ang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kathaman na nakaalaman ni karunungan man sa siyol na iyong paroroonan. Kasi hindi mo alam kung bigla ka mamatay. Kat parang ano yan eh, para daw lambat eh, na sa masamang panahon nabibingwit ang mga isda sa kapanahonan. Masama man o mabuti. Kaya sabi ni Solomon, ang mga mamang at saka ang mga pantas mamamatay rin naman eh. Pare-parehas lang eh. So wala rin kabuluhan lahat ng bagay, sabi niya. Ito sabi niya sa 12, sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahonan. So walang premonition. Maraming nagturo sa atin yung araw, may mga premonition eh. Pag may nangyaring namatay yung tao, iduduktong na yung nangyari. Kaya pala nagpunta yun doon. Tapos sinabi, humalik sa nanay niya. Nung pala mamamatay. Hindi nga alam, sabi ng Diyos, ang kanyang kapanahonan. Paano magkakaroon ng premonition? Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao. O tao ka ba? O di hindi mo alam ang kamatayan mo. Walang premonition. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahonan kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat. At kung paano ang ibon na nahuhuli sa bitag, gayon ng mga anak ng tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagka biglang nahuhulog sa kanila. So masamang kapanahunan, nadamay ka dun sa masamang kapanahunan, pinahintulutan ng Diyos, mamatay ka na. O kalooban na ng Diyos yung pinahintulutan eh. Pero kung hindi ka mamamatay, hindi ka pa mamamatay. Katulad doon napanood ko nung isang beses dito sa sa internet, sa Facebook, yung sa video ng Facebook. Meron dumadaan na mixer eh. Alam mo naman ng mixer, puro bakal yon. Dung yung coaching itim, yung babae, biglang binuksan yung pintuan kaagad, may nagmumotor. Eksakto, pagtapat ng motor sa pintuan, sabay bukas, talsik yung lalaki, pamasok sa ilalim ng mixer eh. Maya-maya gumagapang buhay eh. Hindi pa mamamatay. Isipin mo, mixer yun, puro bakal yun. Pero nashoot siya, eksakto doon sa gitna eh. Maya-maya, gumagapang lumalabas. Pero meron mga tao naman naglalakad lang, patay na. So hindi mo alam ang buhay. Walang nakakaalam ng buhay. Samantalahin mo habang may panahon, pagkakataon. Ipadama mo sa mga magulang at kapatid mo ang pagmamahal mo sa kanila. At least nagtatanim ka, nakapagtatanim ka, aani ka, hindi pwedeng kung ano tinanim mo, aanihin mo. Kaya sabi, sa kapanahonan, aani tayo, wag lang tayo mapapagod sa paggawa ng mabuti. At ang paggawa ng mabuti, pagpapakabanal, paglilingkod sa Diyos, pagsunod sa lahat ng utos ni Kristo. Wala na tayong gagawin to all the days of our lives. Yung last 40 years ng buhay natin, ipaglilingkod natin. Yan ang ginawang model ng Diyos si Moses Yung first 40 years niya, gift of God yun Kaloob ng Diyos kay Moses yun. Nagawa niya lahat ng gusto niya, nagawa niya pagiging prinsipe ng Egypt. Imagine mo, Prince of Egypt, napakatindi nun. Ikaw ang tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng Egypt. Yun ang unang civilization. Napakaraming gintungan dun Nagawa mo lahat nun. Pero nung dumating yung time ng calling na niya, tatawagin na siya, nakapatay na siya. Nung makapatay siya, ginawa ng Diyos siyang fugitive. Para makapunta siya dun sa Mount of Sinai. Dahil may burning bush dun, kakausapin siya para tawagin siya at turuan at ihanda. Para sa yung last 40 years niya, paglilingkod na. Kaya naglingkod siya nag-liberate niya yung mga Israelites sa Egypt, nilabas niya. Kitang-kitang tinulungan sila ng Diyos. Nabiyak yung Red Sea.
Kaya mo bang biyakin yung Red Sea? So nakakatiyak na kasama ng Diyos si Moses. Kaya hindi nila pinapaniwalaan si Jesus. Bakit? Kasi sabi nila, kilala namin si Moses. Kasi talagang nandun ang Diyos kay Moses, kinausap, nabiyakan Red Sea. Tapos si Jesus Christ na anak ng karpintero, hindi nila paniniwalaan. By revelation of the Holy Spirit ang pagkilala kay Kristo, di ba? Sabi dikit sa inyo, sino ako? Kayo po daw yung propeta, kayo si Elias. Pedro sa inyo, kayo po ang Kristo, kayo ang anak ng Diyos. Hindi ipinahayag yan sa iyo ng laman at dugo. Ipinahayag sa iyo yan ng Ama. Mapalad ka, Pedro. Kaya sabi ng Diyos niya, ang lahat na nakarinig sa tinig ng Ama, lumalapit kay Kristo. Yun yung ibinigay ng Ama kay Kristo, yung nakarinig sa Kanya. At lahat na nakarinig sa Kanya, ibinibigay ng Ama kay Kristo para gawing alagad. Ibinigay naman ng Panginoong Hesus tayo ngayon sa Holy Spirit. Isinugo ng Ama si Kristo para gawin tayong mga alagad. And lo, I will be with you till the end of life, kung magiging alagad ka. So, ang purpose ng buhay natin dito sa lupa, maging alagad. Ito na yung time na yun eh. Wala nang ibang time. Ito na yung time ng pagiging alagad. Kasi unang-una, tinan mo, hindi nga natin alam Kristiyano pala tayo. Hindi natin alam, alagad pala tayo ng Panginoong Hesus eh. Kasi yung mga plano natin ng araw sa buhay, ibang-iba sa nangyayaring katulad ko. Ibang-iba yung lahat ng pinaplano ko sa nangyayari sa buhay ko ngayon eh. Kasi ang plano ko, bata pa ako, yumaman na plano ko talaga, magpapayaman ako, bibiling ko lahat ng gusto ko, magkakaroon ako ng maraming asawa, gagawin ko gusto ko. Nandun yung plan ng buhay ko eh. Bata pa ako, kaya pala ako dinala ng Diyos sa lahat ng mga vices eh. Maliit pa lang, sugarol na, paglaki, durugista, tulak, talagang basagulero, babaero, masamang tao. Nung pala gagamitin ko to eh. Kasi magiging pastor, ano ipatutotoo ng isang pastor kung hindi ka na binago ng Diyos? Ay di kailangan dumaan ka sa kasamaan. Katulad ni Pablo. Ano ipapatotoo ni Pablo kung hindi siya dumaan sa kasamaan? O si Moses, dumaan din sa kasamaan niya. Killer nga, nakapatay nga eh. Pinakamatiin nga, hindi ko kayang gawin, pumatay eh. Kaya kong gawin lahat ng kawalangyaan eh, pero yung pumatay, hindi ko kaya. Kasi may nakaaway ako nung araw, si Bento eh. Binatilyo pa lang ako eh, matatanda na to. Ang yayabang, nayayabangan ako eh. Ang yayabang, akala mo sinapaaway ako. Di upakan ng upakan. Di upakan ng upakan. Tapos hindi ko alam, 3 na pala yung kasuntukan ko. So naisip ko, pumasok ako, kukuha ako ng itak. Yun ang nasa isip. So tumakbo ko sa loob ng bahay. Wala akong makitang itak o kutsilyo. Nakikita ko doon, sandok eh. Wala akong makitang, pero kung gusto kong patayin si Bento noon, meron doon kutsilyo. Pwede ko nang gamitin. Pwede ko nang patayin talaga. Kaya kong patayin eh. Kaya ko. Kung yung maliit na bata nga ako, nakapang-hold up ako ng supermarket. Sabi ko, kaya ko to, nakaya ko eh. Yung oras na yun, alam ko, kaya ko eh. Pero may pumipigil sa akin nung pala, may plano na hindi ko gawin yun. Hindi ako magiging pastor dahil bago kulong ka eh. Mangyayari doon, homicide yun. Paano kung may magaling na abogado gawing murder pa? Di tatagal pa yung reclusion perpetua. Baka habang buhay na pagkakulong pa. So, hindi pinahintulutan ng Diyos yun. Kasi may plano nga eh. Siya nakakaalam kasi ng buhay natin eh. May mga panukala isa sa bawat panahon eh. Kaya walang bagay na nagaganap ng walang dahilan. Nothing happened without a cause. Tama si Einstein dun eh. Nothing happened without a cause. Pag may nangyari, may dahilan. Kaya yung Big Bang theory nila, ano dahilan? Big Bang, basta may Big Bang. Bakit sabihin mo ano dahilan? Hindi nila masabi. O doon pa lang, talo na sila sa theory ni Einstein. Anything that happened, meron reason, there's a reason. Hindi pwede may naganap eh, walang reason. Oh. Lahat ng bagay, pag naganap, may dahilan. Katulad ng nangyari sa buhay natin. Bakit nangyari yun? May dahilan nga. Ayun, nare-realize natin ito dahilan. Parang si Joseph. Kung titignan mo yung nangyari sa buhay ni Joseph, di ba? Pangit eh. Pero may dahilan. Ayun pa, dahilan pala nun, alam na ng Diyos, magkakaroon ng famine. Nung panahon na yun sa Egypt. Ang Egypt lang ang magkakaroon ng granary. Ng mga trigo. Doon lang makakabili. Kasi nung panahon na yun lang ang civilization, yung Egypt eh. Doon pa lang. Kaya ginawa ng Diyos na administrator. Second to the president si Joseph eh. Siya ang humawak ng food storage eh. National Food Authority, siya may hawak ng pala, ganun eh. So alam na natin yun ng istorya, may plano pala. Hindi natin alam, kaya lahat ng bagay na nagaganap sa atin, may plano yan, may panukala in His time. Darating yung panahon na yun, marirealize mo na yun na yun. Katulad ngayon, nare-realize ko na unti-unti yung nangyayari sa akin noon hanggang ngayon. Bakit ako na-stroke, ganito, ganyan.
Bakit ngayon ako, ang tindi ng sakit ng spinal cord ko, ganito, ganito, ganyan. So talagang nandun yung lahat ng pagsubok na, pero I believe na one day, isang araw, darating ang araw na yun, na gagaling din yung spinal cord ko. Kasi ngayon, sa paghiga ko pa lang, pag tatayo ako ng umaga, hindi na ako makatayo talaga. Talagang God's faith na lang talaga, and God ang nagpapatayo sa akin. Hirap na ako. Exercise naman, hindi naman ako makapag-exercise, bakal naman ang paa ko. So ang exercise ko lang, puro paupo, puro kamay lang eh. O at least nakapaglalakad pa naman ako, 10 minutes papunta doon sa billiard eh. O at least nakapaglalakad pa rin ako. So okay pa rin eh. Gumagalaw pa naman ako eh. So okay pa rin eh. Kasi love accept all things eh. Pag in-apply mo na yung word of God sa buhay mo, magiging maganda resulta nito lahat eh. Hindi positive thinking, kasi yung positive thinking pwede naman kasing hindi positibo nangyari sa iyo pero positibo eh. Sa unbeliever kasi positive thinking, hindi negative thinking. Eh tayo naman, hindi naman natin iniintindi ang mga negative thinking. Pag negative, hayaan mo lang, hayaan mo mag-isip ng masama. Okay lang yan, basta aasa tayo sa Diyos. Ang word of God ipapamuhay natin, mabubuhay tayo. Kasi ako, binasa ko rin ng araw yan eh, The Power of the Positive Thinking, How to Influence Friends, kay Carnegie. Tapos the Total Power of the Mind. Tapos tarot cards. Kasi gusto ko rin yan eh. Yan ang mga interest ko nung araw. Pinag-aralan ko lahat yan. Pero na maging Kristiyano ko, sinunog ko lahat yan. Karunungan ng tao yan eh. Yung tarot cards, talagang meron akong power of all knowing eh. Meron akong word of knowledge. Nalalaman ko yung future eh. Ginamit ko yung tarot cards, yung barahan na tarot cards. Ang ginawa ko pa doon, kasi bibili sana ako sa US, kaso $70, walang pambili. Ginawa ko doon, alam nyo, kada ako pupunta ng National Bookstore, pupunta ako doon, bubuksan ko yun, yung tarot cards, na yun, pamphlet, libro, babasahin ko ng babasahin. Tapos nung makita ko na, hindi naman ako makabili, binili ko. Ang ginawa ko, alam mo, bumili ko ng parang mga cards na puti, idinurowing ko, isa-isa, tinayaga ko. So, nakompleto ko lahat yun. Tapos nagsimula na ako manghula. Ang dami ko naging parikaan, libre kasi. Yung ka-office mate ng Ate Marisa ko sa BPI, laging pumupunta sa amin doon every week, nagpapahula sa akin. Kasi sabi niya, lahat ng sinasabi mo sa akin totoo, pati yung future nangyayari. Libre, walang bayad, kaya balik ng balik. O yun, hanggang sa yun na nga nangyari, nang maging Kristiyano ko, sunog lahat yan. Mahilig din ako dyan sa mga tungkol sa mga agimat, sa kung saan-saan. Lahat ng gusto ko, sa demonyo pala lahat yan. Nung malaman ko na sa demonyo, sinunog ko lahat yan. Isilang itinira ko, Bible lang. Bible-based lang ako. Ito lang ang pwedeng basihan ng Bible. Yung King James Version na hindi yung New King James Version. Kasi pinagparehas ko yung New King James Version tsaka King James Version eh. Wala eh, corrupted eh. Maraming tinanggal din eh. Yung Romans 8:1 tinanggal. Yung 1 John 3:7 tinanggal. Ang dami nilang tinatanggal, tapos nagdadagdag. Kaya kung hindi ka gabayan ng Holy Spirit, madadaya ka sa kanila. Kung may guidance tayo ng Holy Spirit, kita natin kaagad yung mga idinagdag, binawas, yung mga pagkakamali. Kasi iisa lang ang basa yan eh. Nasa Hebrew, Isaiah 34:16 lang eh. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, o aklat ng Panginoon, yung Bible. At inyong basahin. Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang, walang pangangailangan ng kanyang kasama. So hindi na kailangan kumuha ka pa ng ibang libro naggagabay sa Bible. Hindi na sapat na Bible, sapagkat may Holy Spirit ka. Si Jesus Christ may Holy Spirit. So ang salita ng Diyos, kinakailangan may Holy Spirit para ma-interpret ng Holy Spirit. At pinisan sila ng kanyang espiritu. So yun lang, hindi na nangangailangan ng ibang katulong. Sunog lahat yan, hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko, Bible lang. Ang Bible lang ang basis ng lahat ng truth. Because the Bible is the Word of God. And this is Jesus Christ, mga kapatid. In Jesus' name. Amen.